So lumusong ka ba sa baha kamakailan dahil sa sunod-sunod na pag-ulan at hindi mo namalayang may maliit na sugat ka pala sa paa? O kaya naman ay nakatapa ka ng matulis na bagay habang naglilinis ka ng putik sa labas ng bahay ninyo? Ang madalas nating iniisip, huhugasan ko lang ito ng tubig at lalagyan ko ng bawang o ng toothpaste. Okay na to. O kaya, hindi naman kalawangin yung nakasugat sa akin kaya walang tetano yan. So wag maging kampante at maniwala sa sabi-sabi. Ang totoo, hindi lang sa kalawang nakukuha ang tetano. Buhay na buhay ang bakterya nito sa lupa, alikabok, at lalong-lalo na sa maruming tubig baha. So bakit ba delikado ang tubig baha kapag may sugat ka? So isipin mo na ang tetanus bacteria ay gumagawa ng lason na parang sumisira sa kuryente ng mga muscles mo. Kaya ito naninigas. Ang mabilisang solusyon, hugasan agad ang sugat ng sabon at malinis na tubig na umaagos. Pagkatapos, pumunta ka agad sa health center o doktor para magpa-anti-tetanus shot. Isang simpleng ineksyon lang, protektado na ang katawan mo. Kung hindi ka sure sa iyong vaccination history, ay ituturing kang as good as hindi ka nagpabakuna. So magpaturok ng tetanus toxoid booster dose. Basta hindi ka sure. So either tetanus at diphtheria o pwede din yung tetanus, diphtheria at pertussis vaccine. So bakit ba traidor ang sakit na ito? Kasi hindi mo agad mararamdaman ang epekto. Minsan kinabukasan, minsan inaabot ng ilang araw o linggo bago mo mapansin na parang naninigas na pala ang panga mo o hirap kang ibuka ang bibig mo, yung tinatawag nating lockjaw. Akala ng marami, ligtas na sila dahil tuyo at magaling na ang sugat sa labas. Pero hindi nila alam na nasa loob na pala at unti-unting kumakalat ang lason. So dito madalas nangyayari ang panghihinayang kapag binaliwala natin ang maliliit na sugat pagkatapos lumusong sa baha. Kapag hinayaan kasi natin ang bakterya na kumalat at manigas ang iyong mga kalamnan, mas lalong mahihirapan ang katawan mong makabawi. Imbis na madali at mabilis sana nating naagapan sa health center gamit ang bakuna, baka mauwi tayo sa mas matagal at mas magastos na gamutan sa ospital. Sayang naman ang oras at budget mo kung pwede naman itong maiwasan ng mabilis at ligtas. Kaya kung lumusong ka sa baha na may sugat, magpa-check up at magpabakuna na agad. Laging magsuot ng bota kapag baha. And tag mo na yung mga kapamilya mong palaging lumulusong sa tubig at nag-e-enjoy pa. So follow for more medical truth.